Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay at ito ay mananatiling atin hanggang nag-aalap ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa kabataan at ating susunod na mga salitahin. Laws on our maritime zones and archipelagic sea lanes make sure that this intergenerational mandate, this duty, will firmly take root in the hearts and minds of all our people. Sa buong sandatang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Tagapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Sa ating mga OFW, ayon sa datos ng Bangko Sentral, mahigit 37 bilyong dolyar ang naipasok sa bansa ng ating mga OFW noong nakalipas na taon. Sadyang napakalaking tulong ito sa ating bumabangon na ekonomiya. Kaya hindi lamang pasasalamat, kundi parangal ang ating ipinapaabot sa lahat ng ating mga OFW. Sana ay napapanood nila ito. Ramdam na ramdam hanggang dito sa ating bansa ang inyong sakripisyo. Through vital partnerships with like-minded states, we have been able to promote our mutual interests, resulting not only in investments here and our strengthened national security, but also in quality jobs for our nationals seeking foreign employment. Through intense Philippine lobbying, the United Nations has adopted the resolution on promoting and protecting the enjoyment of human rights of seafarers. This will ensure their safe and decent living and working conditions at sea, a human rights imperative. Patuloy ang ating pagtulong sa mga OFW. Hindi ito natatapos sa kanilang paglisan sa bansa. Karagdagang mga espesyal na pasilidad at serbisyo ang ating pinuksan para sa kanila, tulad ng OFW Lounge sa NAIA at Seafarers Hub sa Maynila. Ang mga OFW natin na naapektuhan ng sari-saring mga kaguluhan tulad sa Israel, sa Gaza, sa Sudan, Lebanon at Yemen ay natulungan natin at naiuwi ng ligtas sa bansa. With a noble aim of breaking the cycle of poverty across the country, the Bantawid Pamilya Program, the Bantawid Pamilyang Pilipino Program has not only consistently accomplished its annual targets, it has also proven its efficacy over the years. Mula nung nakaraang SONA, mahigit 420,000 pamilya ang nag-graduate sa programa. Ibig sabihin, sa tulong ng 4Ps, mas gumanda na ang kanilang kalagayan at kakayahan makipagsapalaran sa laban ng buhay. Sa katunayan, mahigit 4,000 graduate ng 4Ps ay nasa hanay na ngayon ng mga lisensyadong guro. At hindi lamang yun, 35 sa mga top-notcher ng sari-sari mga board exam na idinapos nitong nakalipas na 2 taon ay nagmula sa mga pamilya na benepisyaryo ng 4Ps. Ilan sa kanila ay si Teacher K. Jerry Cervantes ng Davao Oriental
na nakakuha ng #1 sa licensure examination for professional teachers. Isa rin, si Engineer Alexis Aligado na nanguna sa Civil Engineering Board exam noong Abril ng nakalipas na taon. Ito ngayon ang magiging hamon sa ating bagong kalihim na tiyakin ang pagbangon at pagtaas ng kalidad ng edukasyon sa bansa sa lalong madaling panahon. Clearly, of course, the quality of our education rests on the quality of our teachers. Every classroom that we build will be but an empty and lifeless structure without its moving force, the teacher. But our teachers are not just perfunctory figures in our schools. They are the very foundation of our educational system. And so, as we build and upgrade schools, so too must we uplift and upskill our teachers, whose competence and trademark Filipino patience, determination, and compassion will be at the core of our national learning recovery. Dinagdagan natin ang mga empleyado ng hahalili sa mga guro upang magampanan ang mga sari-saring gawain sa paaralan. Sa gayon, ang ating mga guro ay makakatutok ng mabuti sa kanilang profesyon na pagtuturo. Katuwang ang Kongreso na isabatas na ang Kabalikat sa Pagtuturo Act. Ito'y magbibigay sa mga guro ng nasa pampublikong paaralan ng taunang teaching allowance para pambili ng mga kagamitan sa pagtuturo at mga kaugnay na gastusin. Matatanggap na nila ito simula sa susunod na taon. Meron na rin silang personal accident insurance mula sa GSIS. Makakapaghatid din ng dagdag na ginawa ang special hardship allowance para sa mga karagdagang public school teacher na masasaklaw nito na nakakaranas ng matinding hirap at panganib sa kanilang araw-araw na pagtatrabaho. At wala na rin utang tagig sa mga teacher. Hindi magiging hadlang ang kanilang pagkakautang upang makapag-renew ng kanilang mga lisensya. Pagkos, marapat lamang na sila ay payagan pa rin makapagturo nang sila ay makapaghanap buhay at merong kinikita. Of equal significance, we have allocated funds to finally implement the expanded career progression system for our public school teachers. This will promote professional development and career advancement within their ranks. This expanded system lays out two major career paths for our teachers to pursue: the teaching and the school administration tracks, each of which shall have ample career growth opportunities. With this system in place, we will accelerate the career growth of teachers. Sa sistemang ito, wala ng public school teacher ang magre-retire ng teacher 1 lamang. Sa madaling sabi, kung talagang ninanais nating maging matagumpay ang hinahanap nating pagbangon sa larangan ng edukasyon, sila, ang ating mga guro, ang dapat nating itaguyod at patatagin. Last year, we reported that our system of higher education was gaining international recognition for all the right reasons. As further evidence, 87 of our higher educational institutions have now made it into various world university rankings. 51 of them are public universities or colleges.